Sa matinding palitan ng atake ng Israel at Iran kahapon, 12-12 ng mga fighter jets ng Israeli Air Force ang naglunsad ng airstrike sa 8 mga lugar sa Iran at kabilang sa kanilang mga winasak ay ang mahalagang infrastruktura ng Iran na petrochemical plant at mga air defense system nito. At sa panahon ng bombahan ng Israel at Iran, abay sumali naman ang grupong Houthi sa Yemen at naglunsad ito ng kanilang pangmalakasang missiles na tinatawag nilang Palestine 2 ballistic missiles, kaya naman wasak ang isang Sa patuloy na palitan ng matinding atake ng Iran at Israel kahapon, kanya-kanyang upload naman ng video ang mga sibilyan tulad nito kung saan makikita ang mga air defense system ng Israel na aktibong sinasalag ang mga ballistic missiles ng Iran. Base sa tala na inilabas ng IDF ay umabot sa 30 ballistic missiles ang pinakawala ng Iran at hinati ito sa 4 na wave. Walang galos ang Israel dahil lahat ay na-intercept. Malamang ay wala itong mga kargang cluster munitions kaya't madali itong ma-intercept ng mga Iron Dome. Nauna ring sinabi ng Iran na pababagsakin umano nila ang mga fighter jets ng Israel sakaling pumasok ang mga ito sa kanilang airspace. Bago ang mga missile strike ay sinabi rin ng Iran na anumang ganti mula sa Israel ay palalawakin ng Iran ang mga pag-atake nito at kabilang sa mga tatargetin nito ay ang mga base militar ng Amerika. Ngunit alam naman natin mga kabayan na hindi nasisindak ang Israel sa ganyang mga banta at lintik lang ang walang ganti. Kaya't nang magliliwanag na kahapon, sinabi ng IDF na naglunsad ito ng 12-12 na mga fighter jets patungo sa Iran pero hindi nabanggit ang eksaktong bilang. Pagdating ng mga Israeli fighter jets sa Iran, base sa inilabas nila mga report, ay 8 lugar sa Iran ang kanilang binomba at kabilang dito ang Tabriz, Umriya, Sanjan, Kara, Kermanshah, Kasyan, Kuramabad at Isfahan. At makikita sa kabundukang ito ng Isfahan ang tama na mga airstrike ng Israel. Kabilang din sa mga binomba ng Israeli Air Force ay ang petrochemical plant ng Iran sa Masyar. The Israeli attack on the Machar petrochemical complex marks the first reported strike on an Iranian energy site since the ceasefire between Washington and Tehran took effect in April. The strike damaged part of the Karun plant that's inside the complex. Employees were ordered to evacuate the site. So what is this facility? The Machar complex is in Iran's southwestern Khuzestan province, and it includes several petrochemical plants, including Karun, Marun, Ghadir, and others. It's also a vital industrial and economic hub, and one of Iran's primary sources of export revenue. Petrochemical goods make up around 25% of Iran's total exports. The complex produces millions of tons of chemicals and polymers used in products such as plastics, clothing, fertilizers, and medical equipment. Malawak ang pinsalang natamo ng Iran sa isang pasada pa lamang ng Israel dahil sa precise strike nito at muling pinatunayan ng Israel ang air superiority nito sa airspace ng Iran. Habang ipinasilip naman ng Israel sa publiko ang isa sa kanilang mga atake sa Iran kung saan tinamaan nito ang umano'y air defense system ng Iran. Pero may nakisali na naman sa palitan ng atake mga kabayan, ang tropa nating Houthi sa Yemen. At bago ang sakuna ay naglabas muna ng malaurasyong banta ang Houthi at wawasakin umano nila ang Israel. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة. Kasunod niyan, abay pinakawalan na ng Houthi ang kanilang pangmalakasang ballistic missiles na tinatawag nilang Palestine 2.
At ilang minuto pa ang nakalipas, abay naglabas na ng pahayag ang Saudi at nagagalit na ito sa Houthi dahil ang kanila umanong Palestine 2 ballistic missiles ay sa bakanting lote ng Saudi tumama. Aray ko! Hindi lang naman Houthi ang nagtanim ng missile sa Saudi dahil 3 din sa mga ballistic missiles ng Iran ang tumama naman sa bakanting lote ng West Bank na bahagi ng Palestine. At isa sa mga ito abay bantay sarado na ni Tatang. At sa haba at kapal nito abay swak sa timbangan ng junk shop ito, paldo. Base naman sa ulat na inilabas ng Israel State Media, ang ibang mga Israeli fighter jets ay kinansila ang pag-atake sana nito sa Iran dahil nagalit umano si Trump. Agad kasing ipinatigil ni Trump ang mga balita ng atake ng Israel at Iran at sinabi din ni Trump na ang Iran ay bumalik sa table at ipagpatuloy ang negosasyon. No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can. Because they have to stop. It's had to do with Lebanon, and it has to stop. We want to get it finished. Marami naman ang nadismaya kay Trump. May mga nagtataka kung ano nga ba ang iniisip ni Trump habang ang iba naman ay tinawag itong duwag. Agad namang nakinig ang Israel at Iran sa utos ni Trump na tumigil pero banta ni Netanyahu na tutugon ng Israel ng may puwersa kung muling aatake ang Iran. Yan ay matapos magkasundo ang Israel at Iran na ihinto ang putukan. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון. Agad namang tumugon ng Iran sa bantang yan ni Netanyahu at sinabing ititigil nila ang kanilang pag-atake. Ngunit kung ipagpapatuloy umano ng Israel ang mga pag-atake sa Hezbollah ay muli umano silang aatake. At gaya nga ng sabi ko mga kabayan, abay hindi nga ni nasisindak ang Israel sa ganyang mga banta, kaya't muling sinubukan ng Israel ang mga bantang yan ng Iran kung saan bago magdilim kahapon, abay muling binomba ng Israel ang mga posisyon ng Hezbollah sa kabundukang bahagi ng Nabatya sa southern Lebanon. Now, the Iranian regime is attempting to establish a dangerous new equation here, that any Israeli strike against terrorist targets in Lebanon will be met with direct Iranian attacks on Israeli civilian communities and that we would not respond. As the Prime Minister said today, this equation is unacceptable and he stands firmly by our right to act against our enemies. Let's remember how this all started. After Hezbollah fired into Israeli territory, the Prime Minister instructed the IDF to attack Hezbollah terror targets in Beirut with surgical strikes and to eliminate Hezbollah operatives. The Iranian regime then launched a direct attack against Israel last night, firing more than 30 ballistic missiles at our civilian communities. At the same time, Iran's terror proxy in Yemen, the Houthis, launched 2 additional ballistic missiles towards Israel, one of which fell before reaching Israeli territory. As always, the state of Israel acted to defend itself. In response to Iran's attack, the IDF conducted a series of strikes against military targets in Iran.